Kapag masaya ka, hindi mabilang ang benepisyong pwedeng ibigay po niyan. Ano yung mga benepisyo na yan? Impacting physical health, mental well-being, and relationships happiness can boost the immune system. Ang sikreto ng paghaba ng buhay, nandun sa pagiging masaya. Amen. Last week, napag-usapan po natin yung fruit of the Holy Spirit. In our series, in our team, nalaglagan ako ng bunga. Amen. Sometimes, mga kapatid, kung nakinig ka lang naman last week, ang ating pong gwapong pastor na si Pastor Joe, ang ating pong teacher, ang ating pong preacher, at nasabi niya po sa message niya, mga kapatid, nasabi ni Pastor John na the foundation of all, yung first fruit na kanyang itinuro, which is the fruit of love. Amen. Naalala ko din, last week, parang may tinuro po siya yata dito sa bandang kaliwa, na parang sinasabi niya, ikaw, mukhang kahihiwalay mo lang hindi ko alam kung sino dito yon. But anyway, so last week na pag-usapan po natin yung isang bunga. Yung pag-ibig ba, minsan nalalaglag? Pakitignan ng katabi. Kailan ka huling nalaglagan ng bunga ng pag-ibig? So ngayon, pag-uusapan natin yung isa sa napakagandang bunga. Ayan. Anong bunga tong pag-uusapan natin ngayon? Pag-usapan po natin yung the fruit of joy. That's not the name. Amen? Ano po yan? Experience po yan. It's a fruit. Everybody say fruit. It's a fruit from the Holy Spirit. Alam nyo po, sunod-sunod kasi yan eh. Last week, napag-usapan yung love. Ngayon, pag-uusapan yung joy. Tinignan ko yung senaryo. Sabi ko, Lord, ituturo ko yung joy. Parang napakahirap yata. Kasi this past few months, hindi po magandang pinagdaanan po ni Pastor Eman. Amen. There is a lot of, tawag dito, mga matitinding struggles and trials. Mukhang di pa ready yung katabi mong makinig. Pakikalbit muna saglit. Yan. Okay na tayo? Okay na? Okay na? So, sabi ko, teka, parang ang hirap ituro nito this Sunday. Kasi pambira, joy ito eh. Amen. Amen. And one of the other people, lagi nagsasabi sa akin, alam mo, Pastor, isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon, pag nakikita kita, ang saya. Sabi ko, buti na lang, may mga tao pa rin natutuwa pag nakikita ako. Amen. Kasi never kitang nakitang nakasimangot. Hello? Sa tuwing makakasalubong, makakausap, lagi nakangiti, lagi daw nakangiti. Amen? Lagi daw nakangiti. Alam nyo po, sabi ko nga, napakahirap i-share ng joy, lalo't-lalo na kapag ikaw dumaan ka sa iba't ibang klase ng struggle. Amen? Gusto ko lang maibahagi, may isang buwan na talaga namang, naikwento ko to kanina sa impartation class, may isang buwan na talagang sobra ang aking suffering. Until now, in my lower back. So, yung aking lumbar, nagkaroon ng severe pain. Nauwi sa matinding atake sa sciatic. If you know sciatic, yun yung major nerve na nagko-command para makalakad ka, makatakbo ka, makatayo ka, makatalon ka, makaupo ka, makayuko ka. So yan yung nerve na yan na inatake ko. Ang sakit pala niyan. Hello? Naakala ko, ikamamatay ko na talaga. Amen. Are you there? Ang hirap niyan. Promise, meron po ba dito na same experience, naranasan na yung... Thank you, Kuya Ruel. Ang sakit, di ba? Sobrang sakit. Yes, super duper. Promise, until now,
merong parang irritation sa talampakan ko. Until now, mag-iisang buwan na, parang nakatapak ako sa pebble stone. Until now, ramdam na ramdam ko, kaya nga irritated ako. Alam niyo, ang dami kong na-realize dyan. Tingin mo sa akin saglit. Ang dami kong na-realize dyan. I have at least 25 pieces of shoes. Pairs of shoes. 25 pieces. No? Sa gustong humingi, bumili kayo. Sabi ganun no? 25 pairs. Mahilig po si Pastor Eman sa sapatos. No? Meron kaming Bible study sa compound po na diyan sa Greenfields, no? Nagkaroon kami ng share nila Pastor Miggy. Si Pastor Miggy, alam niyo po, one time magme-message po sa inyo, mag-o-offer ng Bible study sa bahay niyo, naku, pagbigyan niyo. Grabe, magpapapasok kayo ng mga lingkod ng Diyos, pagpapalain kayo. Amen? So, yun na nga, nagkaroon kami ng Bible study na pagkwentuhan namin about some of the purpose of life na kung saan talagang masarap maglingkod sa Panginoon. Amen? And some of the testimonies comes out in my mouth. Ang sabi ko, alam nyo, ngayon ko lang na-realize na kahit anong dami ng sapatos mo, pag irritable ang paa mo, Hindi mo ma-enjoy. Amen. Hello? Hindi sa material na bagay, kundi sa buhay ka pa rin titingin. Nandiyan pa po ba tayo? Amen. Nasa buhay ka pa rin titingin. Kaya nga ngayon, pansin nyo, nakachinelas lang po si Pastor. Hindi po ako makapagsapatos. Kasi nga, pag nasasakal, irritable. Paano kung ngayon magkakaroon ng joy? Are you there? Hindi naman tayo papayag na gano'n na yung nararamdaman mo ay mag-i-stop ka. Kaya still, di ba, sabi ko kay Pastor Akim, tara, punta tayo ng SM. Gusto kong maging masaya. No? Naghanap kami ng tsinelas na malambot yung talampakan. Kasi nga, irritable ko sa matigas na tsinelas, tsaka matigas na tapakan sa sapatos. So, ikot kami nakahanap kami ng tsinelas and glory to God. Hindi mo nga iisipin ang presyo, kapatid. Hello? Para lang mas mapili mong makangiti. Amen. Ngayon, ang sarap sa pakiramdam. No? Parang varsity itsura ko. Pansin ko to sa mga varsity, ang haba ng medyas, tapos kung maglakad nakatingkayad na. No? Ewan kung anong meron doon sa ganong aspeto, no? Yung para, hindi ko alam ano ba meron sa ganong lakad? But anyway, ngayon ko na-feel, ay okay pala, naiintindihan ko na sila. Amen. Hello, naghanap kami ng gastos, pero masaya. Amen? Inom lang po ako, ha? Kasi why? Because joy is a must to do. Amen? Actually, it's not a choice. Actually. It's a fruit of the Holy Spirit. Nagmamanifest in your heart, kahit gaano katindi problema mo, still, masaya ka pa rin. Pakitignan ng katabi mo, pakitignan, masaya ba? Amen? So, tignan natin to. Okay lang ba makita na mas malaki yung susunod, kapatid, kaysa doon sa hindi ko na ma-identify kung ano yung ano. Amen? Nandiyan pa po ba tayo? Tignan po natin. Ang sabi nila, being happy offers numerous benefits. Uy! Kapag daw ikaw masaya, may mga benepisyo. Alam niyo naman si Pastor Eman, pag nagturo, mas gusto kong pag-usapan yung benepisyo kaysa dun sa sa matinding struggle na pagdadaanan natin. Now, kapag masaya ka, hindi mabilang ang benepisyong pwedeng ibigay po niyan. Ano yung mga benepisyo na yan? Impacting physical health, mental well-being, and relationships happiness can boost the immune system. Grabe, no? Reduce stress and anxiety. Yan, no? Improve sleep and even increase longevity.
tindi kapag masaya. Ang sikreto ng paghaba ng buhay, nandun sa pagiging masaya. It can also enhance relationship and lead to greater success in both work and love. So ano mas gusto mo mangyari? Malungkot ka or maging masaya ka? Amen? Hello? Nandiyan pa po ba tayo? Nandiyan pa po ba tayo? Ewan ko, madalas po, sino dito mahilig manood ng mga pelikulang Pinoy? Mga OPM movies? Ang asawa ko hindi mahilig manood ng mga ganyan. Ako lang ang natutuwa kapag mga OPM na mga pelikula. Isa lang ang pinagkasunduan na namin ni Pastor Aking na panoorin, Incognito. Tanungin mo siya, bakit Incognito? Ang gagwapo ng bida. Ang popogi ng bida. Promise. Kaya pala gustong-gusto niya. Sabi ko, ba't gustong-gusto mo yung Incognito? Sabi niya, nakikita daw niya yung mukha ni Richard Gutierrez. Pogi daw. Tsaka ni Daniel Padilla. No? Grabe. And Ian Veneracion. No? Yan. Yan yung kabatch ni Tito Ricky. Kabatch niya, kaya lang siya yung hindi nakagraduate. Anyway, no? Nakita po natin. So, alam nyo, yung mga dating pelikula, hindi naman sa inaano natin yung mga bagong pelikula ngayon, ng punto ng mga comedy, pero yung mga dating pelikula ng mga comedy, very classic. Hello, it's treasure. Amen? Lalo na mga panahon nila Red for White. Hello, Babalu. Ha? Nagbibiro ka ba? Ha? Hello? Are you there? No? Dolphy. Ayan yung mga Rene Riquestas, Bossing, no? Tito Vic and Joey, and so and so. Alam nyo, sa dati, ewan ko, no, napaka-taas ng tolerance ng mga Pinoy pagdating sa kaligayahan. Kasi bakit? Simple lang ang Pinoy. Before, amen, before napakasimple lang ng mga Pilipino, mga kapatid. Konting bagay lang, masaya na. Amen. Dahil nag-i-increase ang mundo, ang dami nating nagiging stress. Hello? Kaya mas piliin po nating maging masaya. Kapag naging masaya ka, ito yung isa sa nagbe-benefits. Yung physical health, nagbe-benefits. Amen. Amen. Hello? Stronger immune system, no? Yung iyong kalusugan, umaayos. Hello? 2 days ago, tama 2 days ago, sa Bernardino, punta kami to check my blood chem. No, si Pastor Emma nagpa-check ng blood chem dahil gusto ko malaman kung ano yung mga bagay-bagay na meron sa aking dugo. Sa biyaya ng Panginoon, normal naman ang lahat, pwera lang sa isa, uric acid. No? Uric acid. Ang taas ng uric acid ni Pastor Eman. No, ang hilig kasi sa anong coke? Ang hilig sa mga yung mga ihaw-ihaw, yan, no, yung mga laman loob na mga yan, hilig yung mga yung mga chinichicharon mo, yung mga bituka ng manok, ayan. Paborito. Alam nyo, hindi maganda. Alam nyo, ayusin ang kalusugan. Hindi maganda ang hindi maayos ang kalusugan. Amen? Laging payo sa amin ng aking bayaw, na nandiyan si Bayaw Kiel. Lagi niyang payo, lagi ko naririnig. Kasi maglakad kayo at least 30 minutes. Walking every day. No? Nung walang nararamdaman, pasok lang yan dito, lalabas dyan. Okay. Pero nung may nararamdaman na, tama talaga siya. Kaya kahapo, anong elevator, anong escalator, hindi, panik tayo ng hagdan. Kailangan ko ma-exercise. Hello? More than 30 minutes yon. No? Ngayon, pinapractice natin.
At least, no? Pero hindi ako pwedeng ma-stuck. Yung ganyan, yung naka-stuck lang, hindi. Kailangan kumikilos. Kasi kapag nai-stuck, naninigas. No? Kailangan kong kumilos kasi doon nagpa-function siya ng maayos. No? Napapansin po natin, kapag masaya ka, yung physical health, ang ganda. Amen. Kapag masaya ka, na-strengthen yung immune system mo. Hello? Ano pa? Nalo-lower ang blood pressure. Talaga itong message na ito para sa akin talaga. Alam niyo po ba ako unang binoljak ng preaching na to? Kasi bakit? A week ago, nagpa-check ako ng ano tawag dito? BP, nagpa-BP ako. 140/100. Ang taas! Ang taas! Diyos ko! Ang taas, mga kapatid. Talagang as in. Pag doon time na yun, sabi ko, hindi maganda to. Hindi maganda to. Panay ang repent ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, I repent. High blood ako ngayon, Lord. Kailangan ko mag-back to normal. So sa biyaya ng Panginoon, napa-order na nga ako ng BP, budget. No, napabili ko. Tapos nag-check si Mrs. everyday, kine-check niya. Sa biyaya ng Panginoon, yun lang yung unang araw na mataas yung aking dugo. Sa biyaya ng Panginoon, after that, naging normal ang BP ni Pastor. Sabi ko, ang kailangan talaga lagi ka rin masaya. No? Lagi ka dapat bumabad sa presensya ng Panginoon. Kasi alam mo, pag masaya ka, bumababa pala, nagiging maayos yung takbo ng iyong puso. At the same time, yung pressure ng dugo, umaayos. Pakitignan yung katabi, sabi mo sa katabi mo, dapat maging happy ka. Sabi nga ng mga nakaabot sa dinosaur, si Enrile, sabi niya, gusto ko, happy ka. Amen? Kasi bakit? Kasi bakit? Yung blood pressure, magiging maayos. Ano pa? Nare-reduce ang stress and eternal pain. Di ba? Internal pain. Happiness can help manage stress. Sino po dito sometimes nakaka-feel niyan? Amen. Nai-stress ka o nai-stretch ka? Magkaiba yan no? Magkaiba pero nangyayari in the same time. Magkaiba pero nangyayari in the same time. Nai-stretch ka dun sa stress mo. Amen? Kapag daw yan nagmaterialize dahil masaya ka, happiness can help manage stress and even ease physical discomfort. Amen? Nung unang mga araw nung sciatica, yung attack nung severe pain in my lower back, promise, akala ko kukunin na ako ni Lord. Yung ganong pain, yun yung pain na ayaw ko nang mangyayari sa tanang buhay ko. Bakit, mga kapatid, wala akong maramdaman. Ganong pala yun. Sobra takot ko. Ay, ang tindi. Alam niyo po yung una ko naisip nung umatake yung sciatic, yung dito, ang una ko kagad naisip, nanay ko. Same yung pakiramdam, yung word. Sabi ng nanay ko, nung mga time na malapit na siyang kunin ng Lord, sabi niya, anak, hindi ko na-feel yung aking mula balakang pababa, hindi ko na-feel, sabi niya gano'n. Sabi ko, anong gusto niyo mangyari? Tara, punta na tayo sa ospital. Ganyan, ganito. Natakot siya. Hindi niya daw na-feel. Nung pag-check namin sa ospital, yung pala niya, may chronic na siya. Chronic disease. Nagkaroon ng tama ang kanyang bato. Isa pala yun sa manifestation. That's why, yung sobrang pain at her back, doon sa kanyang mga leg, sa kanyang mga binte, sa kanyang mga paa, and so. Natakot ako, sabi ko, Diyos ko, ang aking bato. Yun agad yung naisip ko, titignan nyo naman, di ba talaga naman, nakaka-stress. Hello? Kasi hindi ko talaga siya maramdaman.
Kasama ko sila Tito Weng, nagpasugod ako ng ospital, dalhin nyo na ako sa ospital, hindi ko na kaya. So pagdala sa akin sa ospital, naka-wheelchair akong pinasok sa ospital. Hindi alam ng karamihan po niyan sa inyo, no? Ngayon ko lang po naikwento. May nangyari kay Pastor. Hindi lang po natin, ayaw lang po naming i-share ng basta-basta dahil una, I just want that trials and troubles will become a testimony. It's a test before, right now, it's a testimony. For me, it's a mess, but now it's a message. Amen? And it's truly, it's joy in my heart na maibahagi. Dahil yung ganong karanasan, ang tindi ng stress, grabing kaba sa dibdib. Sabi ng doktor, upo, sir. Nandun ako sa isang yung natitiklop na higaan. Upo, sir. Pinaupo ako. Sabi niya, hatawin ko yung likod mo, ha. Yung gaganyanin niya. Pag ganyan niya, masakit. Sabi ko, hindi naman. Sabi niya, sige, kukunan kita ng dugo mamaya, bla bla bla. So titignan natin kung may problema ang bato or kidney. Tapos check din natin kung ano pa yung pwede makita dyan sa blood chem, and so and so. Pero sabi niya, nung may pinindot siya ditong isang part sa likod ko, doon ako napasigaw, aray! Yun na nga, sabi niya, sciatic. Sabi niya gano'n. Sabi ko, kailan naging masaya yon? Sciatic eh. Sorry. So, di ba? So, mga kapatid, kapag masaya ka, alam nyo, I chose to be happy that time. Grabing bakbaka namin yung gabi-gabi na pinagtatawanan na lang namin ni Pastora Kim yung nangyayari. O ano, sige, biyahe pa more. So, di ba? Kasi alam nyo, beforehand, galing ako ng Bicol. Turning Point Bicol, galing ako ng Turning Point Bicol. Pagbalik ko ng Manila, hindi pa ako nag-stop. Walang pahinga. Dumiretso ako ng Pampanga. Hello, Turning Point Pampanga agad ang rekta. Pagkadating ko ng Pampanga, balik na naman dito sa Maynila. Oops! Hindi pa nagtigil, si Pastor, abuso, nagbaler. Hello! Nagbaler, dumayo, nagmotor. Di ba? Tinry ko, minutor. Imagine niyo yung inuupuan namin sa bangka ni Pastor. Pastor Joe, ganyan kakitid na upuan kung hindi talaga sasakit ang tailbone mo. Di ba? Ganyan nakakipot na upuan yung inuupuan namin. Tapos babiyahe ka ng mahaba after. Pagkagaling sa baler, oops, hindi pa huminto si Pastor Eman. Nag-Quezon. Di ba? Hello! Ang sciatic. Nandiyan pa po ba tayo? Kaya nauwi sa matinding atake. Boom! Nabugbog. Nagkaroon ng over-fatigue. Kapag masaya ka, mababawasan. Ano pa? Improved sleep. Sino po dito nakaranas na hindi ka nakakatulog ng maayos? Ang hirap. Sa mga hindi nakakatulog ng maayos, nadanasan po namin yung kagabi, merong katok ng malakas sa kapitbahay. Dag! Talaga ng asin. Sino kaya yun? Napatayo kami, napababa ako, baka mamaya sa baba namin, hinihintay ko may magsalita. Pastor, pabukas ang pinto, Pastor. Walang ganun eh. Sabi ko, mahirap buksan ang pinto nang walang nagsasalita kapag kumakatok. Baka mamaya, kung sino yun, di ba, damputin ako na nakaputing ban. Di ba? Hello! Amen, are you there? Di ba, yung pala may kapitbahay kami na pagsara ng pinto. Nandiyan pa po ba tayo? Amen? So, ang sarap ng masarap ang tulog. Amen? Amen? Ang sarap ng kompleto tulog. Pansin ko kapag kompleto tulog mo, yung mga ano sa mukha mo, nababawasan. Isa sa narinig ko na mabisang resulta kapag ikaw kompleto ng tulog, gumaganda, gumagwapo. Pakitignan ng katabi, puyat o kompleto tulog?
So happiness can promote better sleep quality. At ang sabi po ng science, tingin po sa akin saglit, at ang sabi po ng science, kapag ikaw daw ay hindi kumpleto lagi ng tulog, kinakain daw ng utak mo yung sarili niya. Grabe. Kakainin ng utak mo yung sarili niya. Parang ang hirap yata nun. Amen. Pero for me, tingin po sa akin saglit, isa ito sa napakagandang regalo galing sa Panginoon. Ang makatulog ka. Hindi lahat nakakatulog ng maayos. Yung iba, ang ganda ng kama pero hindi makatulog ng maayos. Yung iba, natutulog lang sa papag pero ang himbing ng tulog. Amen? Hindi pare-pareho. Hello? Isa pa, sa nagiging resulta kapag masaya ka, ang alin? Mahabang buhay. Amen? Isa sa masaya kapag tingin sa katabi. Sa tingin mo, mahaba ang buhay ng katabi mo o maikli na lang ang i-stay niyan dito? Masamang damo to, pastor. Hello? Kapag daw ikaw masayahin, hello? Nakita niyo po yung joy? Ang ganda, no? Ang ganda pala ng bunga na ito sa buhay ng tao. Amen? Hahaba ang buhay mo. Studies suggest that happiness may be linked to a longer lifespan. Ang sikreto sa isang mahabang buhay, bukod sa pagmamahal sa magulang, sabi ng Biblia, at sabi naman ng science, kapag daw ikaw ay masayahin, mararanasan mo ang pagtatanda. Pag ikaw maraming kaaway, maaga kang kukunin ni Lord. Amen. Choose to be happy. Amen. May nakikita ako na kasimangot. Mukhang kargado. Amen. Ano pa ang isa sa nagbebenepisyo? Our mental health. Hello. Our mental and emotional benefits. Ito po yung nangyayari po dyan. Nare-reduce yung stress and anxiety. Yan yung kagaya na sinabi ko rin kanina. Ano po? Kapag healthy ang mind, masaya ang resulta or bunga sa buhay. Amen. Ano pa? Improve mental resilience. Happiness can increase resilience to stress and adversity. Galing, no? Allowing you to bounce back from difficult situation from easily or more easily. Nandiyan pa po ba tayo? Amen. Di ba kapag may problema ka, pero masayahin ka, ang bilis mong makabalik? Hello? Kumbaga, parang lagi mo sinasabi sa problema, Ops. No. Problema ka lang, ako to. Hello, anak ako ng Diyos. So kung anak ako ng Panginoon, teka muna. Kapag masayahin ka pala, ang bilis mo makabounce back. Amen. May restoration agad na mabilis. Amen. Pero kapag hindi masayahin, ano nangyayari? Full of bitterness. Ang daming bitterness sa buhay. Hello. Usually, no, ayan ang madalas na nangyayari, pero dapat nag-i-improve yung ating mental resilience. Amen. Ano pa? Greater motivation and productivity. Di ba na-motivate ka kapag masaya ka? Amen. Kaya nga, ang ganda ng anxiety, masaya. Ang ganda eh. Masaya te. Di ba? Hindi nakapasok. Kaya ang ganda ng pagkakaiba niyan eh. Kinulang kasi. Anxiety at masaya te. Di ba? Pasok na. Salbahe. Di ba? Masaya talaga. Mas masarap piliing maging masaya. Amen? Kasi bakit? You are motivated. Motivated to do what is good. Motivated to do what is right. Amen? Now, ano yung hindi nakakapag-demotivated sa'yo?
Di ba? Hindi ka na motivate sa mga bagay. Usually, yun yung mga, sometimes, mas ini-enjoy natin yung negative kesa doon sa positive. Masanay tayo sa negative. Amen? Konting kaluskos, demonyo ka agad. Makita mong nakasimangot, ibig sabihin, may problema ka agad. Paano kung ganun talaga ang mukha niya? Di ba? Ang sanay na sanay tayo sa ganyan. Nakita mo lang natipid pumalakpak, hindi siya nagpupuri ng the best kay Lord. Nakita mo na merong masarap sumayaw sa Panginoon, merong konti lang ang kembot. Feeling mo kagad yung konti lang yung kembot, hindi ito pagpapalain. Kasi bakit? Hindi man lang makapagpuri sa Panginoon ng the best. So nagiging judgmental tayo kasi sanay tayo sa negative. Amen. Hello. So nasisira tayo ng ating paningin sa ibang tao. Amen. So feeling happy can lead to increased motivation and productivity in various aspects of life. Diba? So nagiging motivated ka to do what is right. Papunta ka dun sa level na nagmamature ka. Amen. Step by the step. Dahil alam nyo, habang may buhay, may pag-ibig sa ating puso. Amen. Kapag may pag-ibig ka, masaya ka. Amen. Hello. Namomotivate ka step by the step para makuha mo yung success ba? Success. Kasi alam mo, habang may buhay, may pangarap. Amen. Kaya dapat lagi tayong masaya. Amen. Alam niyo, introduction pa lang itong mga pinagsasabi ko. Ayaw, pagdamutan niyo pa. Ano pa? Nag-i-increase ang creativity. Nagiging creative ka. Hindi uso sa'yo yung, okay na yan. Ay, tama na yan. Kapag masayahin, inspired. Kapag malungkutin, expired. Uulitin ko, kapag masayahin, inspired. Inspired ka sa mga bagay-bagay. Amen. Nandiyan pa po ba tayo? Ang ganda ng lahat ng tingin mo sa paligid. Amen. Pag nakita mo yung katabi mo, ang ganda, gwapo. Rock and roll talaga, the best. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka munang uuwi kay Lord, ha? Di ba? Kasi may gagawin ka pang matindi. Amen. Alam mo, pag motivated ka, kapag inspired ka, nagiging creative ka, yung creativity ng Panginoon nasa sayo, lahat ng ginagawa mo, hindi ka papayag na hindi the best ang resulta. Amen? Halimbawa, pag nagluto ka, hindi ka papayag na hindi kumpleto ang rikado. Ang sarap ng nagluto ka, yung kumain, narinig mo ang sarap. Hello? Alam nyo po, bukod sa misis ko, ang misis ko number 2 na lang pagdating sa, mahal, pasensya ka na ha. Hindi ikaw yung number 1 pagdating sa paborito kong paglutong ulam. Yung biyanan ko po yung paborito. si mami, okay lang daw sa kanya. Masyadong ginalingan. Hindi ata lumabas sa bibig ko na may luto si Mami Rose na hindi masarap. Kompleto lagi ang Ricardo. Ito nga isa sa sikreto namin mag-asawa. Secret lang to, pero sasabihin na namin, hindi na siya secret. Kapag sa bahay, nandun kami sa bahay, at feeling namin, walang dadating yung pagkain. Punta tayo ng kasamin. Doon may dating yung pagkain. Hello! Are you there? Amen. Di ba? Gagawin mo yung best mo eh. Kasi bakit? You are inspired. Amen. And kita namin, happy ang aking biyanan na gawin yung kanyang minudo. Pansin ko, iba-iba daw yung lasa nun eh. Pero para sa akin para sa akin,
Ewan ko, pare-parehas na. Lahat masarap eh. Wala ata akong kilalang hindi, na puro masarap. Amen. Hello. Magaling ka sa mga bagay-bagay, magaling kang tumugtog, ayusin mo pagtugtog. Magaling kang kumanta, ayusin mo ang pagkanta. Amen. Amen. Nagiging creative ka. Dati, yung mga kanta na mabibilis, pwede mong kantahin ng mabagal. Di ba? Pwede mo, ano ba yung Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan. Di ba ano yan? Joyful song yan. May narinig ako, mga Mars. Sinolem, yung Diyos na makapangyarihan. Pangako. Sablaya nota. Kiyop di tayo. Di tayo. Di ba? Nakarinig ako na ito, mga Mars, talagang sinolem. Na-unikan ako. Creative eh. Di ba? Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso'y nananahan. Di ba? Yay! Di ba? Nagiging creative ka. Nai-innovate yung mga bagay-bagay. Amen? Hello? Meron akong kinakain lagi sa Sanjupsalan, yung may kabuti na napakapayat. Anong tawag doon? Tapos meron kaming isang kasalang pinuntahan. Meron kaming isang kasalang pinuntahan ni Mrs. Yung kabuti na yon, ginawang fried, Oo, hindi ko nga napansin na yun eh. Nakarami na ako, siguro naka 1 kilo na ako. Oh, tsaka ako lang na-realize, ano to, kabuti? Doon ko lang ang dami ko nang nakain. Sabi ni Missy, kabuti, ganito. Ay, grabe. Amen, nasarap. Ini-innovate yung mga pagkain. Amen? Yung sardinas, pwede mong gawing sandilog. Yung sardinas, pwede siya maging carninas. Gagawin mo sandilog, men. Ang sarap na nakatikim na kayo ng sandilog. My God, sardinas na tinorta. Ang sarap niyan. Hello, ihihiwalay mo yung sabaw, promise, ang sarap. Hindi nila ako nito. Promise! Lalo na yung sardinas, roast bowl. Uy, baka naman, na-promote na naman. Amen. So, nagkakaroon ng creativity, nai-innovate. Ano pa? Yung social relationship, nagbe-benefits. Dati maldita ka, ngayon mabait ka na. Marunong ka na makisalamuha. Hindi ka na namimili ng taong kakausapin. Amen. So, nagiging maayos yung social relationship mo sa iba. Nagkakaroon ka ng strong na, alam mo yun, hindi sa strong character strong relationship to other people, ginagawa mo na yung sarili mo na, alam mo yun, na makikibahagi ka na sa kanila. Marami nang natutuwa sa'yo. Hindi yung, nakita ko na naman siya, na naman ako. Hindi ganun, mga kapatid. Ano pa? Kasi bakit? Yung greater social connection mo, umaayos, nakakakonek ka na. Dati, 1 lang ang kachismisan mo, ngayon 5 na. Uy, mga Mars. Grabe, Mars. Di ba, dumadami ngayon yung, sabi sa mga part namin, mga laking squatter kami, kahut-hutang dila, tawag namin dyan. Di ba? Dumadami ngayon yung kausap mo, nagiging maganda yung pagiging magkakaibigan nyo, and so, and so. Maritestimony. Di ba? Ang galing, no? Maritestimony. Nandiyan na yung mga bagay-bagay na ganyan. Ano pa? Nai-improve yung communication. Amen? Nagkakaroon ka ng greater success. That's why our God, ito na, tapos na tayo sa introduction. That's why our God gave us a fruit of the Holy Spirit. Siyam yung pag-uusapan natin na yan. Nasa pangalawa pa lang po tayo, mga Pars and Mars.
Kaya pa po ba nating i-endure yung mga susunod? Andiyan pa po ba tayo? Kasi ako excited ako sa topic na patience. Dapat sabi ko, pwede ba akong tumalon sa number 4? Hindi, joy lang muna, joy. Kailangan masaya eh. Masaya daw muna ngayon. Pasayahin muna kayo bago kayo saktan. Di ba? So joy, that is one no po, ng ating pong Iba ang kasiyahan na naibibigay ni Holy Spirit sa atin. Iba talaga, promise. Because God is good. And everything God does is always good. Lagi nating sinasabi yan, God is good, amen? May katapayan eh, God is good. Bagal? All the time. With a song of praise, in the dark of time. Yeah. Di ba? Hello! Everything about God is good. And everything God does is always good. Alam mo, yung nangyari sa akin na matinding pain, never kong sinisi ang Panginoon. Alam niyo kung sino sinisisi ko? Sarili ko. Never kong isisisi sa Panginoon, bakit mo ako pinahihirapan ng ganito, Diyos? Bakit? Kasi may iba sometimes, no? Ang nangyayari, every pain, every struggle na nararanasan po natin, minsan sinisisi natin ng Diyos. Minsan mawalan tayo ng pera, pinarurusahan na naman ako ng Panginoon. Meron pa nag-message sa akin, kainis. Alam niyo kung anong message? Yung message niya sa akin, wakwak yung paa niya. Motor accident. Ikong lokong to. Sa akin pa talaga isinend. Sabi niya, Pastor, na-aksidente po ako. Papasok na ako sa trabaho. Papasok na daw siya sa trabaho, na-aksidente diyan sa Commonwealth. 'Di ba? Ngayon, nung na-aksidente sa Commonwealth, nag-message sa akin, Pastor, papasok na ako sa trabaho, na-aksidente po ako, ito po yung itsura ko. Sinend sa akin. Sabi niya, mukhang ayaw yata ako ng Lord papasukin. So, ang ginawa ng Diyos, isinemplang kanya. Hello? Kalooban po ata talaga ng Panginoon itong ganitong nangyayari sa aking buhay. Sabi ko, no way. No. Hay! Hindi ganon. Amen? Hindi kalooban ni Lord yun. Sometimes, alam nyo, sinisisi natin sa Panginoon nangyayari sa atin. Lord, bakit ganito ang mukha ko? Lord, bakit ganito ang ilong ko? Bakit ganito ang kulay ko? Bakit ganito? Ba't panot ako? Amen? Batin lahat ng buko dito sa babat, hindi tumubo sa ulo. Di ba pwede ko naman pahabahin, i-brush up ko na lang. Kailangan ko pang gumastos. Amen? Oy, wag ka tumawa, Matt. Susunod ka na. Tinatawanan mo pa ako. Di ba? Promise. Never ko sinisi ang Panginoon. Grabe. Never. Sa tanang buhay ng aking kaisipan, hindi ko po naisip na lahat ng nangyayari sa akin, pangit man, no, na hindi ko gusto, gusto ng Panginoon na mangyari sa akin. No. Sabi ng Bible in 1 Corinthians, every good thing comes from the heaven. Amen. Comes from the above. So, lahat ng yan ay galing sa Panginoon. Amen. Why? Because lahat, pag si Lord ang gumawa, yun ay mabuti. Amen. Key verse. Genesis chapter 1 verse 31, and God saw everything that He made. Amen. And behold, sabi niya, it was very good. Pakitingnan mo yung katabi mo. Pag tinititigan ni Lord yan, napapa-thumbs up si Lord.
Imaginein mo, very good pala yung katabi mo. Pakitingnan, dali, with tantalizing eyes. Sabihin mo sa katabi mo, you are so awesome, man. Why? Kasi and behold, it was very good. Lahat ng ating nakikita sa ating paligid, lahat yan ay bunga ng mabuting pagkakalikha. Amen. Lahat yan bunga ng magandang pagkakalikha. Diba? Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, okay lang na pa-north ako. Diba? Pero nangarap din naman ako ng kulot. Gusto ko yung kulot na kulot. Sabi ko nga, kung nabiyaya pa, dreadlocks ko eh. Diba? Pero hindi. Okay na to. Pogi pa rin naman eh. Rock and roll. Di ba nakuha po natin? So lahat ng yan, mabuti. At para sa ikabubuti po natin. Amen? So ano ang mangyayari kapag ang joy ng Diyos ay mawala sa atin? Sa palagay nyo, ano kaya mangyayari kapag ang joy ni Lord wala sa atin? Are you excited? Are you excited? Ito na yung topic natin. Habang ng introduction ko talaga eh, no? Ito na. Number 1. Our life is full of fear. Sense of lack of trust to God. Amen? Kapag walang joy, puno ka ng takot. Hindi, sa totoo lang. Sa totoo lang. Meron po ako i-share sa inyo mamaya na hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko na pangyayari sa akin. Na neto lang yan, recently nangyari lang. In Joshua chapter 1 verse 9, haven't I commanded you, be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you will go. Amen. The Lord your God is with you wherever you will go. Totoo yan, kapatid. Totoo yan. Totoo yan. Kasi alam niyo kung ano kabaliktaran ng joy? Matinding takot. Matinding takot. Amen? Ewan ko, sino dito sa inyo ang nakaranas ng ipasok dito? Meron po ba sa inyo nakaranas ng ipasok dito? Taas ang kamay na nakaranas ng ipasok sa MRI. Si bro, si Aldwin. MRI po yan. MRI. Nakapasok ka na, Kuya. Tingin po sa akin saglit. Tingin po sa akin saglit. Tingin din po dito. 2 nights ago, mga kapatid, si Pastor Eman ipinasok dyan. The doctor need to check my lumbar, yung aking, yun dito, yung part na to. Kailangan i-check. Ito po yung matinding encounter ko dyan, mga kapatid. Ito yung sa Commonwealth to nangyari, sa Commonwealth. Nung pag namin ni Mrs., pagpasok namin dun sa yung doktor na nag-a-assist para dyan, ang kausap namin, merong isang napakatinding tanong, yung doktor. Ang tanong niya, Sir, takot ka ba sa masikip? Sabi ko, I am formerly Bulilit cast in squatter area. Masikip talaga yung area namin. Sanay ako sa masikip. Sir, kapag nakakarinig ka ng engay, takot ka ba? Sanay ako dyan. Sa tapat ng bahay namin, 7:00 pa lang ng umaga, may nagbabarena na, may nagpupupukpok na, may spaceship na ginagawa doon. Patungo, sa, hindi ko alam kung saan planeta dadalhin yon. Sanay ako sa engay. Sabi sa akin ng doktor, tingin po dito sa saglit, mga kapatid, please, tingin, para matapos yung istorya. Ang sabi sa akin ng doktor, sure ka, sir? Yes.
Alam niyo po, ever since, walang kinatatakutan si Pastor Eman. No po, so kung gulo, nung wala pa ako sa Panginoon, suntukan tayo, mamatay ako, hindi ako takot mamatay. No, willing ako mamatay, bahala na. Wala po kami, pinalaki po kaming hindi papalamang, pinalaki po kaming babakbak. Ganyan po. Nakakilala ko sa Panginoon, isa na lang po kinatakutan ko, si Lord na lang. Amen? Nung nag-asawa ko, kayo na ang matapang, no, lalo na nung nagkaanak, kayo na ang matapang, ako na ang duwag. Pero, malakas ang loob ko, mga kapatid. Hello? Nung time na lumabas na kami sa room, padiretso ng MRI room, papasok na dyan. Sabi niya, sir, ganito lang, pag pinasok ka, ito maririnig mo, and ano, so, please, relax. Ganun kagad ang ano sa akin ng doktor. So, higa ako, nakaano lang ako, tapang ko, si Mrs. hindi na sumama, sabi niya, hindi, doon na lang ako sa waiting area. So, si Mrs. sa waiting area, mag-isa ako sa loob ng kwarto na yan. Kasi merong boundary na isang salamin, nandun yung doktor na nanonood sa nangyayari. Binigyan ako ng pang-pump na, pag may emergency, sir, pindutin mo. Pindutin mo yung pang-pump. Nung nakahiga na ako, papasok na, nung pinasok na ako ng ganyan, actually, nag-offer pa sila ng music. Sabi niya, nung gusto mong pakinggan, so sabi ko, worship song. Ganito. So, hindi ko masyadong idinikit, hindi lang pasko ng konti, kasi nga masyadong malakas yung sound. Irritating. Nung pagpasok ko dyan sa loob, nakapikit ako 5 seconds, dumilat ako. Nakita ko yung loob. Bigla ako natakot. Grabe. Isang kaba na kakaiba. Hindi ko alam kung bakit. Ewan ko doon sa mga nakapasok na, pero yung aking moment dito sa loob nito, kakaiba. Hindi ko siya maintindihan kasi I know myself, napakalakas ng loob ko, napakatapang ko. Hello? Nung pinasok ako ng MRI, sabog ang luha ko sa takot. Napakasikip. Hello? Talagang gumanon yung balikat ko Gumanon yung balikat ko, alam niyo kung ano na-feel ko? Nasa loob ako ng kabaong. Hello? Pumikit ako. Yung kabog ng dibdib ko, ang lakas. Wala pang 10 seconds, pinindot ko yung alarm. Hindi ako makahinga. Ang tindi ng takot ko. First time na para bang nawala ang pananampalataya bigla. Hello? Kabaliktaran ng joy ay yung matinding takot. Promise. Sabi ko doon sa doktor, tawagin yung asawa ko. Hindi ko kaya. Sabi na, sir, ano nangyari? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Nung nasa loob ako, para ako mamamatay, para kukunin na kagad ako ni Lord. Oo, ganun talaga yung feeling, mga kapatid. Ewan ko dun sa iba na nakapasok na, pero ako, yun yung encounter ko. Ang tindi ng takot talaga. Parang humihiwalay ang katawang ko, yung dibdib ko, ang lakas ng kabog. Yung damit ko, gumaganon yung sa sobrang kaba. Tinawag ng doktor yung misis ko, gano'n. So, nung naandun na, nagdadalawang isip na ako. Sabi niya, sir, kapag hindi po natin ito na-push at napasok po kayo dito, hindi na natin talaga ito maitutuloy. Hindi po natin malalaman kung ano yung problema dyan sa likod mo. So, hinga ako ng malalim, and so. Si Mrs. na andun, hawak-hawak niya yung pa ako. And then, ipinasok ko muli. Isa lang ang matindi sa Panginoon. Grabe si Lord. Grabe si Lord, mga kapatid. I heard the voice of the Holy Spirit saying, anak, pikit. Wag na wag kang didilat. Hello? Pinasok ako, nakapikit ako. Nakapikit ako, nung unti-unti na sinasagad na
Kasi nung una, hanggang dito pa lang. Sobra nakakaba ko. Pero nung buo na yung ipinasok, nararamdaman ko, nasa loob na talaga. Kasi papalapit na papalapit ako sa engay eh. Jug, 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 ganun. Parang ganun yung mga tunog. So ganun yung nandun ako sa loob, hindi ako dumilat. Hello? Never. Grabe ang kaba, grabe ang pawis, grabe ang takot, ang tindi. Then, isa lang ang ginawa ko. Nag-worship ako sa Lord. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. Yun yung mga tugtog na inaano ko sa aking tenga. And then, what a beautiful name it is. So, paulit-ulit, alam nyo mga kapatid, yung takot, napaltan ng joy. Yung takot, napaltan ng joy, napayapa ang dibdib ko doon, first time in history na naranasan ko yung ganong kaba. Feeling ko kukunin na ako ng Diyos that time. Naalala ko mukha ng anak ko, naalala ko mukha ng asawa ko, naalala ko ang church, naalala ko yung mga tao dito sa church. Sabi ko, 50 years yung pangako mo sa akin, Lord. Sa MRI lang, kukunin mo kaagad ako. Amen. Pagpasok doon talagang, wala akong ibang ginawa. Nakapikit ako, nag-worship ako. Sabi ng Lord sa akin, ang tindi ng pakikipag-usap sa tindi ng engay ng makina. Ang linaw ng pakikipag-usap sa akin ng Panginoon. Diba? Ngayon, nakita mo ang kahagahan ng pagtingin sa akin. Grabe si Lord. Ang linaw niya mangusap that time. Sabi niya, nakita mo ang kahalagaan ng pagtingin sa akin nang hindi ka nakatingin sa kahit anumang ingay ng paligid mo. Hindi ka nakatingin sa kung anumang mga nararanasan mong bigat sa puso mo na halos ikamatay mo. Right now, di ba iba na nakapikit ka lang at ako ang iniisip mo? Amen? That time, sumabog ang aking luha, hindi sa tindi ng takot na kunin ni Lord. Hindi. Sumabog ang aking luha sa tindi ng pag-ibig ng Panginoon habang nasa loob ako niyan. Grabe. Isa pa sa naisip ko, alam nyo, gismil yan. Ay, hindi ako narinig ng katabi mo. Isa sa inisip ko nung nandun ako sa loob, 10,000 yan. Pagpasok mo dyan, 10,000. Ang mahal. Kailangan ko mapagtagumpayan to, 10,000 to. Hindi ko kayang di matapos ang mahal nito. Amen? Alam nyo, natapos yung session, gaano katagal? 45 minutes kang ito-torture ng matinding ingay. Grabe! Amen. Hindi ko na malaya, inilabas na ako, nagwo-worship pa ako sa Panginoon. Bitin! Ibalik niyo pa ako! Bitin! Kasi ang linaw ng pakikipag-usap ni Lord sa loob. Sabi niya, o diba, ngayon nakita mo ang kahalagahan ng prayer. Dapat speaking in tongues ako in 45 minutes. Grabing speaking. Talagang speaking in tongues. Then worship is speaking in tongues. Then worship is speaking in tongues. Sabi ng misis ko, naku, hindi gumagalaw yung kamay ng asawa ko ah. Paano yung kulbit niya sa paa ko? Paano yung ganyan niya sa paa ko? Sinisilip niya daw ako. Sabi niya, hindi gumagalaw yung kamay. Eh, masunurin ako. Sabi ng doktor, wag daw akong kikilos. Sabi niya, naku, hindi na gumalaw. Baka nahimatay na, baka nag-pass out na. Sabi ng doktor, di wag daw akong kikilos. Kaya para akong ano doon, mami. Talaga. Ang sikip eh. Hello? Ito kasi American style to. Baka siguro kaya maluwag ng konti. Pero yung sa Pilipino, hindi ganyan ang itsura eh. Masikip. May hangin naman, makakahinga ka sa loob. Pero talaga sobra. Kaya alam nyo, ang sarap ng nasa Panginoon.
Amen. Sa kalagitnaan ng ingay, sa kalagitnaan ng matinding takot sa puso mo, mag-worship ka, ipikit mo mata mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Lord. Ano pa? Our life is full of brokenness kapag walang joy. Ayun yung sense of emptiness, emotional, and spiritual drain. Sino naranasan yan? Yung dumating ka sa punto na ayaw mo na mag-church, kaya mas pinipili mo minsan malate, kaya yung pala may reason, late ka na naman. Sa totoo lang, parang ayoko na nga mag-church eh. Pinilit ko na laang, day. Sinasabi ko sa iyo, kapag ikaw nag-worship kay Lord, tanggal. Pero hindi talaga, day. Sobra man ang aking pagod sa aking kaluluwa. Nagkakaroon ka na ng spiritual drain. Amen? Nade-drain ka. Hello? Kasi bakit broke ka? Basag ka. Amen? Walang joy. Pag walang joy, broke, basag, may emptiness sa puso mo. Ang dami mong hinahanap. Hindi mo matagpuan sa mga bagay-bagay. Hindi mo matagpuan sa mga tao. Ang dami mong hinahanap. Mahanap mo yun sa Panginoon. Amen? Sa totoo lang, hindi naman nawawala. Ito ha, tingin mo sa akin saglit. Kung tunay ka tumanggap kay Lord, hindi nawawala kaligtasan ng tao. Sabi dito, restore to me the joy of your salvation and uphold me with the willing spirit. Ano yung nawawala? Alam mo kung ano yung nawawala sa kaligtasan meron po tayo, mga kapatid? Hello? Alam mo kung ano yung nawawala? Yung joy. Yung J-O-Y. Yung joy. Hello? Sabi mo sa katabi mo, joy! Joy! Di ba yun yung nawawala? Nawawala yung joy ng kaligtasan na meron ka. Di ba naalala mo nung una? Di ba, Key of Dibro? Naalala mo nung una? Nung ikaw ay unang nakakilala sa Panginoon? Di ba? Bagsak mo. Dati-rati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Dati-rati, inaawitan palabi ay may ngiti. Mga matay na nagniningning. Di ba ganun tayo kay Lord dati? Hello? Di ba nung una ka makakilala, wala ka pakialam sa katabi mo, madali mo man ang ilong niya pag nagtaas ka ng kamay. Hello? Wala kang pakialam sa katabi mo, tumalasik man yung laway mo sa kanya kapag nag-worship ka. Wala kang pakialam kung lumuhod ka, marumi man ang sahig o hindi. Hello? Dati, hindi mo nira-rationalize o gina-justify pag nilayans ka, okay lang may slain ka kahit walang sasalo. Hello? Ganyan tayo dati, amen? Di mo alam, si Lord na sasaktan sa di pagpansin sa kanyang pagmamahal. Hello? Nandiyan pa po ba tayo? Namimiss ka na ni Lord. Ang nawawala sa iyo, kapatid, sa totoo lang, hindi problema yung problema mo. Hello? Listen, hindi problema kung ano yung problema mo. Hindi problema kung ano yung trials mo. Alam mo kung ano problema? Wala na yung joy sa'yo. Yung joy ng saya na nagpupuri ka, yung joy, yung saya ng naglilingkod ka. Amen. Hello? Narinig ko si Mrs. nagkwento, sobrang na-bless ako. Sabi niya, alam mo noon, papunta kami ng church, basang-basa kami sa ulan. Papunta kami sa church, ano gagawin namin doon? Maglilinis kami ng church. Bigla ko lang naalala, nagagawa yun ng mga in love kay Lord. Yung punong-puno ng joy, yung kaligtasan, na meron sila. Grabe yun, amen? Hello? Yung bang wala kang pakialam sa kung ano yung mawawala sa'yo. Basta ang alam mo lang, maibigay mo lang ang lahat para sa paglilingkod na gagawin mo sa Panginoon. That's why isa sa pakiusap ni David,
Lord, restore to me the joy of my salvation. Nawala yung saya ko habang naglilingkod ako sa iyo. Lord, nawala yung dating ako, Lord. Nawala yung dating ako habang pinupuri ka. Nawala yung dating ako habang isineshare kita. Nawala yung dating ako habang ibinabahagi ko sa iba na mahal mo sila. Amen. Hello! Kaya sabi ni David, Lord, buuin mo sa akin yung kagalakan. Nawala yan, Lord eh. Kasi bakit? Ang dami kong naririnig, Lord. Ang dami kong naririnig ng mga pangit na istorya ng mga ginagawa ng dyablo. Pero nalimutan ko, Panginoon, mas marami ka palang ginawang mabuti sa akin. Amen? Hello? Kapag wala kang joy, punong-puno ka ng worries. Yung sense of doubt, ang lakas ng doubt. You know that doubt can kill your faith. Kaya niyang patayin yung faith mo because of your doubt. Nagdalawang isip ka. But, ito yung sure ako, your faith can kill your doubt. Kayang patayin ng faith mo yung doubt na meron ka. Unahin mo na magkaroon ka ng alin? Pananampalataya sa Panginoon. Ano sabi ng Bible? Thief comes only to steal, to kill, and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Alam nyo, nandiyan si Lord. Willing magbigay ng kagalakan. Willing bigyan ng buhay yung buhay na meron ka. At yung buhay na yan, gusto niya pang pasaganahin. Gusto kanyang punuin. Gusto niyang palawakin yung teritoryo mo. Gusto kanyang i-increase at ibalik sa matinding ikaw at mas matindi pa. Amen? Kapatid, one last word. Balik ka na sa joy na dating meron ka. Amen? Let's all stand up.